Binigyan ng BSP ng 48 hours ang mga e-wallet para mag-unlink sa mga online gambling platform. Pero hindi na kontento rito ang ilang senador na nag-iimbestiga sa online sugal. Yan ang agenda report ni Hana T. live mula sa Senado. Hana, ano ang sabi ng mga senador dito sa utos ng Bangko Sentral? Willard, contempt o detention ang pwedeng abutin ng isang official ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi mawawala ang link sa mga e-wallet papunta doon sa online gambling platforms by Sunday. Yan ang babala ni Senate Committee on Games and Amusements Chair Erwin Tulfo kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan sa first Senate hearing tungkol sa online gambling ngayong araw. BSP na mismo ang nag-confirm na naglabas ito ng utos sa mga e-wallet giant gaya ng GCash at Maya na putulin ang mga connection sa gambling platforms within 48 hours. No, wag mo ninyo biro-biruin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Pero punto ni Senate Banks Committee Chair Alan Peter Cayetano, bakit ngayon lang kumilos ang BSP at sa araw pa mismo ng hearing? Aktual daw niyang sinuri ang cellphone ng staff at nakita ang mga link ng online gambling sa e-wallet app. Kinwestiyon ni Cayetano ang pagbibigay pa ng 48 hours na palugit lalo't kinumpirma ng DICT na pwede namang maalis agad ang mga link. DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Paliwanag ng BSP, kailangan ng palugit para maalis ang mga in-app link at icon at bigyan ng oras ang gamers na ma-withdraw ang pera nila. Target nila na wala ng links pagkatapos ng business hours sa Sabado. Willard, si Tangonan ng BSP ay may karanasan sa mobile banking. Dati siyang naging director ng Globe Telecom kung saan hinawakan niya ang project management ng GCash mobile banking project for rural banks. Sa susunod na mga pagdinig, gusto ni Tulfo ng malinaw na solusyon mula sa BSP, PAGCOR at iba pang ahensya. Dahil sa panig ng ilang senador, mas mabigat ang masamang epekto ng online gambling kesa kita na dulot nito. Sabi ng PAGCOR, 60% sa operasyon ng online gambling sa Pilipinas ngayon ay iligal. Mula September 2022 hanggang ngayong buwan, nasa 3,000 sa 12,000 illegal sites ang nananatiling active. Para sa ilang mga senador, kabilang si Tulfo, may mga report na silang natanggap tungkol sa suicide ng ilang biktima ng addiction sa online sugal. Kabilang pa riyan ang mga pamilyang nalulubog sa utang at mga individual na nakapag-commit ng fraud o robbery para mapalitan ang gambling losses nila. Una nang umigting ang panawagan sa suspension o ban sa nasabing sugal noong 2022 nang lumitaw ang missing sabongeros cases na nag-expose sa mga problema sa isabong. Habang nitong nakaraang taon naman, tumutok ang Senado sa POGOs. Pero nitong mga nakaraang buwan, lalong lumakas ang panawagan ng Senado sa pagtimbang sa epekto ng online gambling kahit pa hindi ito binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA nitong Hulyo. Willard. Hana, bakit walang representatives ang mga e-wallet firms kanina dyan sa hearing? Willard, sabi ni Tulfo, target daw kasi sana nila ngayong araw pagpaliwanagin itong PAGCOR at kalaunay nag-decide sila na sa next hearing na lang daw iimbitahan itong representatives ng e-wallets at target nila around end of the month o kaya naman ay once or twice a month sila magdaos ng hearing. Pero nagpahayag agad ang GCash ng statement kanina, sabi nila magkakaroon ng full compliance ang GCash sa direktiba ng BSP tungkol
sa pagtanggal ng links and icons para makapag-connect sa online gambling platforms. At anila committed sila sa pagsigurong used responsibly ang digital financial services kagaya nila. Willard. Okay, maraming salamat sa iyo, Hannah T. Live mula sa Senado.